Blessed Sunday po. Welcome muli sa gawain ng ating Panginoon. Sa araw pong ito ay tayo patuloy na mag-aaral ng kanyang salita. Subalit bago tayo mag-umpisa, tayo po ay manalangin. Tayo po ay yumuko. Heavenly Father, we give you thanks, we give you glory. Salamat sa pagkilos mo sa amin sa buong isang linggo, sa pag-iingat mo. Salamat po sa provision ng pangangailangang pinansyal, sa lahat ng aspeto, at sa oras nga pong ito, narito ang pangangailangan spiritual naman po namin ang iyong katatagpuin. Ang hiling namin at patuloy na kayo ay kumilos sa aming kalagitnaan at magturo sa bawat isa po sa amin. We do acknowledge your holy presence. In the mighty name of Jesus. Amen. So, welcome po. Ang topic natin sa ngayon ay ministering to God. Medyo magtataglis tayo. Gawa po na meron pong manunood sa atin na hindi po natin kababayan. So, kababayan natin sa puso. So, our topic, ministering to God, paglilingkod sa Diyos. Sabi po sa Salmo 96 verse 9, sambahin ninyo ang Panginoon sa kagandahan ng kanyang kabanalan, matakot kayo sa kanya, kayong lahat ng nasa sanlibutan. At sa Romans chapter 12 verse 1 and 2, kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos, ibinigay niyo sa Kanya ang inyong mga katawan bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Huwag ninyong tularan ang mga ginagawa ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa Kanyang paningin. So again, kunin natin yung ating mga armas, get out our weapon, our pencil, our ballpen, sign pen, at i-jot down natin ang nais ng Diyos na ituro sa atin. So, ministering to God. Ministry or service naturally flows as a normal expression of our appreciation to what the Lord has done in our life. So, expression po natin yun kung bakit tayo naglilingkod sa Diyos, kasi na-feel natin, na-experience natin yung kapangyarihan niya sa ating buhay. Why we are serving God and why we do want to serve Him? It's because we have experienced the goodness of God and we desire to be used by God. At yamang nais ng Panginoon na bawat isa sa atin ay maglingkod sa Kanya. Ganun din naman tayo pagka tayo ay bless ng Panginoon, di ba? Nasasabi natin, ay, bless ako ni Lord, magbibigay ako ng ganito. Sana totoo, hindi lang sana all. So makikita natin na there are many ways we can serve God. Maraming paraan kung paano tayo makakapaglingkod sa Panginoon. But for now, may dalawang topic lang tayo. It's about ministering to God and ministering to fellow men. Sabi nga, una ay ministry to God, ministry to other believers, and ministry to the lost. When we minister to our fellow believers and to the lost, we are ministering to our fellow man. Kaya una, ministering to God. Pangalawa, ministering to fellow men. So, let's talk about ministry to God. How do we minister to God? How do we serve God? In worship. Sabi sa Romans 12 verse 1 and 2, nakita natin doon na we must offer our lives as a living sacrifice. Those who worship God understand the high standard of God in the Bible. So, makikita po natin doon na ang requirements ng Panginoon is to offer ourselves to Him as a living sacrifice. So, bakit po natin i-offer as a living sacrifice? Kasi, kung hindi natin ibibigay yung buhay natin, hindi tayo makakapaglingkod. Our mind, soul, body, our heart must go along together so we could worship and serve God. We could not serve God by just giving our offering or sending our offering, our resources, at yung ating katawan na iiwan sa bahay. Mahirap yon na
Buti pa yung ating mga resources pupunta sa church, tapos yung katawan natin na andun sa bahay. Parang may powers na tayo nun. So makikita natin na ang sabi dun sa Romans 12 verse 1 and 2, those who worship God understand the high standard of God in the Bible. So, unang punto sa ministering to God is living sacrifice. Pangalawang punto, sa 2 Samuel verse 24, chapter 24 verse 24, lavish offering. So, tingnan po natin. Sabi po sa 2 Samuel, sa inyong handog na paglilingkod sa Diyos, ibigay mo ang iyong pinakamahusay na paglilingkod, ang iyong pinakamahusay na kakayahan, talento at karunungan. Lahat-lahat. Ito ay dahil ibinigay ng Diyos ang kanyang pinakamahusay na handog, ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Ibinibigay mo rin ang iyong pinakamahusay sapagkat walang handog ang maaari mong itumbas sa kanya. Lavish offering. Ano po bang ibig sabihin nito? Giving the best of all that we have. Since God demonstrate His self as an example of giving His best for us, we should give the best to God also. Best offering, hindi yung tira-tira lang. Kumbaga, ibibigay mo kay Lord yung na-set aside mo na. Kasi once na na-set aside mo siya, ito talagang special yun eh. Ito tinitira mo. Kaya ang special. Para sa mga farmers, tayo ay nagtatanim, ang mga farmers, ang tinatanim nila yung pinakamahusay na binhi. Farmers select the seeds, the right seed na itatanim nila. Yung pinaka-best na seed. So, hindi sila nagtatanim ng basta-basta lang. So, kahit tanungin po natin dyan sila Nanay Irma, yung kanilang pananim naman hindi lang yung maliliit yung kanilang itinatanim. Kumbaga, pinipili na nila, sineset aside nila yung itatanim nila sa susunod. So, same with us, when we talk about giving the best offering, giving all our best to God, sabi nga, best, ano ba yung best mo? Yung talent mo. Kapag ikaw ay kumakanta, when you are worshiping God, you should worship Him in spirit and in truth. Ibig sabihin, buong puso mo, mag-worship ka sa Panginoon. Hindi yung kumakanta ka pero walang buhay. So, madali mo ma-determine yun, madali mong ma-discern. Kung ikaw ba na kumakanta ay may buhay, may feelings, o wala. Kasi, kapag ka ikaw ay nag-worship sa Lord, when you give the best of worship, the best talent, the best na meron ka, makakakonect ka sa tao and makakakonect ka sa Lord. So makikita po natin yun sa mga kumakanta, sa mga naglilingkod sa Panginoon. Kapag ginagawa nila yung best nila, kasama doon yung buhay nila, mafe-feel yun. So hindi lang sila nakatayo, kundi makikita mo yun kung ano yung ginagawa nila. Bakit? Paano ba tayo mag-offer ng sacrifices natin sa Panginoon? Di ba dapat with excitement, with joy? Kumbaga, sabi nga po dito ay paglilingkod natin sa Panginoon na nauunawaan, sabi nga nauunawaan ng mga sumasamba sa Diyos na mataas ang kanyang pamantayan. At kung ikaw ay maglilingkod sa Diyos ng may pagsamba, ialay mo ang iyong sarili bilang pasasalamat sa lahat ng kanyang ginawa. So, giving sacrifices po. Makikita natin na lavish offering, giving the best offering, all the best of our talent, of our resources. Minsan, kung ano yung hindi na natin ginagamit, yun pa yung binibigay natin. Outs tayo dun. So, may mga iba pong lingkod talaga na kinokorek po talaga tayo. Ako po ay mulat ako sa ganung mga leadership na kinakailangang ibigyan mo yung pinaka-the best na. Kahit yan na lang yung meron ka. Huwag yung tira-tira lang. Kumbaga ay, habang ikaw ay nagpapakasasa sa yaman na meron ang mundong ito, huwag mong pagkaitan, huwag mong pagkuriputan. Huwag kang kuripot sa Panginoon. Minsan, galante pa nga tayo sa labas.
Pero, pagdating sa gawain ng Panginoon, parang barya-barya lang. Parang yung kanta natin, sing ko sana, ang mabunot ko. So, kumbaga, eto na nga lang meron ako, ibibigay ko pa. Tapos, ayaw kong kumanta kasi hindi ganito. Kumbaga kulang. So, sabi dito, giving our best offering since God demonstrate Himself, giving His best for us. His Son, Jesus. Pangatlo, laying down of life. Anong sabi sa 2 Corinthians 6, verses 4 to 10? Kung ikaw ay maglilingkod sa Diyos ng may pagsamba, ialay mo yung sarili, tumbas ng binigay ng Diyos, wala kang ibang maaaring gawin kundi ipagkaloob ang iyong buong buhay sa Kanya. Kaya nga, di ba yung kanta natin na I offer my life? Nawa po ay naiintindihan pa talaga natin yung kinakanta natin. Bakit hindi tayo makakonect kapag nag-worship tayo? Bakit parang tuod lang tayo habang kumakanta? Kasi hindi mo naiintindihan. Bakit parang patay lang tayo pag kumakanta tayo? Parang wala lang, parang natural lang na kumakanta ka. Parang yung nasa ibabaw ka lang. Buti nga yung pastor ng Kalabaw, pagka sumisipol, with feelings pa yun. Pero tayo, pag sa church, wala. Diba? Sabi dun sa kanta, I offer my life. What do we have that you have not given? What do we have that is not already yours? Sabi pa, all we possess is this life worth living, and that's what we give to you. Mark it, all we possess is this life worth living, and that's what we give to you. Anong meron tayo? Yung buhay, hindi naman sa atin. Dapat ibinabalik natin yun sa Panginoon. Ibinibigay natin yun. So, giving the best offering and laying down our life. Giving our whole life as a token of appreciation for all that He has done for us. So, buong buhay natin dapat yung ibibigay natin sa Panginoon. Kaya nga nakakalungkot na minsan, kapag gusto mo lang, saka ka maglilingkod. Pag feel mo lang. So, yun ang sabi sa pangatlo. Ano po una? Living sacrifices. How do we minister to God in worship? First point is living sacrifices. Pangalawa, giving the best offering. At pangatlo, laying down of life. So, yun yung ating paglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsamba. At ano pang sabi dito? Eto na, yung ministering to fellow men. Yung ating pagmiminister. Sabi nga po, kung ano ang ginawa mo sa iyong kapwa, ay ginawa mo na yun sa Diyos. Kaya nga, as our expression of service to God, ministering to fellow men is expression of our service to God. Sabi po sa Deuteronomy chapter 10 verses 8. Ano pang sabi doon sa Deuteronomy chapter 8? At sa Psalms 101, so makikita natin sa Psalms 101, ano pang sabi doon? Stand before God. Express of service to God is to stand before God. Ano po ba ang ibig sabihin ng we should stand before God? Ito po ay maglilingkod ka sa Panginoon ng buong buo. Ano po? So, stand before God. At sabi po sa 1 Peter 4:10, so nandyan din po yan, isulat nyo na lamang po para hindi po tayo natatagalan. Ano po? So, stand before God, striving to stand before Him, which means to do all things pleasing to His sight. Doing things for the glory of God. So, yung standing before God means is to do things for the glory of God. Doing things. So, kaya nga tayo po, kagaya nung napag-usapan natin ng nakaraan, tayo ay naglilingkod sa Panginoon, although may kahinaan tayo. Yes, we are weak, but He is strong. Striving. Let's stand before Him
doing all things pleasing to His sight. Kumbaga, lahat ng gagawin mo, kinakailangan ay makakalugod sa Panginoon. Kaya nga sa FB po, pag nagpo-post tayo, yung mga nonsense natin na mga post, mag-question tayo sa sarili natin. Am I posting this to glorify God? Is this pleasing to God? Or ako lang yung mapiplease nito o yung mga kaibigan ko lang yung mapiplease? So marami tayong mga napopost minsan sa FB na hindi naman nakakapagbigay ng kaluguran sa Panginoon. Parang sasabihin natin na napaka-OA naman natin. Sobro naman. Nandito pa tayo sa mundo. Kaya nga natin sinasanay. Diba? Remember, we are not citizens of this world. Kaya nga walang forever na nabubuhay. We are a travelers sa mundong ito. Kaya, sabi dito, let's strive to stand. Let's strive to do things. Kapag tayo ay inutusan, gawin natin ito para sa Panginoon. Hindi yung pahabaan ng nguso, padamihan ng linya sa mukha, pabigatan ng mga paa. Kinakailangan na tayo ay gumagawa kasi ginagawa mo yun para sa Panginoon. Once we are serving our fellow men, we are also serving God. Kaya nga, blessed po yung mga tao na kahit walang-wala sila, naaalala pa nila, ay, naku, punta nga ako sa church, ano kaya pwede kong gawin doon? Wala naman akong perang maibibigay. So, if you can't give money or what to the church, to the ministry, give yourself your time, your talent, your skills. Offering natin yun sa Panginoon, service to fellow men yun. Bakit? Sino ang fellow men na sineserve mo doon? Yung lingkod ng Diyos. Diba? Minsan nga, ang saya-saya natin. Tapos yung mga lingkod ng Diyos, minsan di mo man lang maalala na, ay, nagkape na kaya yung mga, nagkape na kaya si pastor, kumain na kaya si pastora, si kapatid kaya, kumusta kaya yung buhay nila. Minsan enjoy na enjoy tayo, pero hindi tayo makapagbigay. Nakakalimutan natin na magbigay. Samantalang tayo, hindi tayo nakakalimutan na ilista kapag merong ibibigay. Bakit? Kasi nandun yun sa ang puso niya, kung ano yung heart ng Lord. Sabi nga, kung ano ang beat ng heart ni Lord, Lord, let your heartbeat be my heartbeat. So, kinakailangan ganun tayo. Sabi dito, pangalawa, striving or serving to God through prayer and petition. Ito naman yung klase ng service to ating fellow men na through prayer and petition. Anong ibig sabihin? Interceding for those who are around us. Kumbaga, interceding for our fellow Christian, to our brethren. Huwag lang yung puro sarili mo ang ipananalangin mo, yung pangangailangan mo. Ipanalangin mo rin yung kapatid mo. May pangangailangan man yun o wala, kailangan ipanalangin mo. Let's intercede na maging giver yung ating mga kapatid. Bakit giver? Kasi, hindi ka makaka-receive kapag hindi ka mag-give. Pag puro ka tanggap ng tanggap at wala nang yung kamay mo, lahat na yan may hawak, mahihirapan ka lang maka-receive. So, kinakailangan through prayer. Give your time, spend your time through prayer. Nakakalungkot na konti lang po talaga yung dumadalo sa prayer. Para bang napakalaking kalbaryo yung mag-pray. Pero pagka nagtsikahan, buhay na buhay ang mga yan. Di ba mga nanay? So, tingnan po natin, kung baga sabi dito, stand before God, serve, minister to fellow men through prayer and petition. Let's intercede for them sa nourishment ng kanilang spiritual life. Wala kang maibigay, wala kang maiabot, yung prayer mo. Why? Kasi si Lord mayroon siyang gagawin through prayer. Yung hindi mo kayang gawin through prayer, ibig sabihin nun, ipinapasa mo kay Lord yung hindi mo kaya kasi kaya yung Lord. Prayer and petition, interceding. Kapag ka umaalas yung mga lingkod ng, di ba, hindi ka naman nakakasama sa pag-Bible study. So, ano gagawin mo? Ipanalangin po natin yung mga lingkod ng Diyos na ginagamit na ingatan sila habang sila ay bumabiyahe, ingatan yung kanilang daraanan, at yung mga taong kanilang daratnan ay magkaroon ng puso na excited na makarinig ng salita ng Diyos. That's one thing po of service through prayer and petition. Unang-una ay striving to stand before God. Ibig sabihin nun,
How do we minister to our fellow men? By doing things for them to the glory of God at pleasing sa Panginoon. At kinakailangan na maging panalanginin tayo and standing to the spiritual needs of the body of Christ. Anong ibig po sabihin nito? Hindi lang yung sarili mo yung ipapanalangin mo, i-intercede mo, hindi lamang yung mga lingkod ng Diyos, kundi yung kahit iba pang mga kapatid din natin sa ibang fellowship, kinakailangan din natin na ipag-pray sila. Hindi lang yung sa atin. Huwag natin kakalimutan yun na abutin din sila ng ating panalangin. Kahit hindi nila tayo naaalala, kahit hindi nila tayo pinapanalangin, let's pray for them. At service to others. Ano pang sabi dito? 2 Corinthians 13:4. Sa tuwing paglilingkuran mo ang iyong kapwa sa ngalan ni Jesus, ikaw ay tumatayong sugo ng Diyos sa kanila. Ang buhay mo ay nagiging daluyan ng kabutihan at pagpapala ng Diyos. Gayon din naman, anumang kabutihan na ipinakita mo sa iyong kapwa ay tatanggapin ng Diyos bilang paglilingkod mo sa Kanya. So, ibig sabihin, kagaya ng sinabi ko kanina, serving to God ay tayo po ay nagiging representative ng Diyos sa ating kapwa. Which means, kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo, dahil nga ikaw ay lingkod ng Diyos, ikaw ay Kristiyanong disipulo ng Diyos, hindi ka lang Kristiyano, ikaw ay disipulo ni Kristo, kapag ginawa mo kung ano yung pinapagawa ng Diyos sa kanila, pinapagawa ng Diyos sa iyo para sa kanila, inire-representa mo na rin ang Panginoon. Kaya nga sa atin po, kapag hindi po tayo gumawa ng nararapat at kiniklaim natin na Christian tayo, napapalungkot natin ang Panginoon. So, let's become a channel of God's blessing. So, when we do things na naabot mo yung ating kapatiran, ano po, ginawa mo na rin yun sa Panginoon. Diba, sabi nga ng Panginoon sa atin, nung nauuhaw ako, diba, pinainom. So, ibig sabihin, dahil nilikha sila ng Diyos, ayon sa kanyang wangis, kahit hindi natin siya nakikita, anumang bagay na gawin natin sa kapwa natin ay sa Kanya na rin natin ito ginagawa. So, ano ba yung serving to others? As we serve to others, we become God's representative to their lives. As we become channels of blessing to them. Of course, paano tayo nagiging channel of blessing? Siyempre, nananalangin ang ating mga kapatiran. Na Lord, padalhan mo kami ng tulong na magpapalakas sa amin, na mapupunan yung pangangailangan naming hindi lang financial, spiritual. Kapag tayo po ay pumunta sa kanila, ipinag-pray natin, at kahit konting may abot mo lang isang pirasong tinapay, you become God's representative. You become a channel. Para lang naman sa tubig. Hindi mo maiinom ang tubig kung walang baso. Kinakailangan may baso para may paglagyan ng tubig. At yung baso na yon, may tubig, yung tubig galing sa pitsil. Nakakalungkot nga lang minsan na nagiging tayong insensitive. In what way na nagiging insensitive tayo? Alam natin na may pangangailangan, pero sabihin natin, sige, pag-pray natin yan, pero meron ka naman pwedeng iabot. Same din naman pagka, ay kuha mo nga ako ng, pwede bang pakikuha mo ako ng pitsil? Natural, alam mo lang kung anong kapartner ng pitsil. Baso. At syempre, alam nga ibigay mo lang yung pitsil at baso na walang lamang tubig, alam mong iinom yun. So, kinakailangan yung discernment natin magkasama yun. So, sabi dito, ano ba ang bagay na makikita natin na patunay, tanda na tayo isang lingkod ng Diyos?